Amen. Minsan pa, ibigay muna natin yung oras natin, yung mga nag-isip natin, isantabi muna natin, be ready muna tayo sa bigyan natin yung focus natin, ang pagpupuri natin sa Diyos. Amen.
Let's just be still. Jesus.
Jesus is mine. He's been my foreman in the fight, time after time. Born of His Spirit, washing in His blood. For me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He'll never fail. Perfect salvation, all His hands. I know He goes to war, so He must win. This is my story, this is my story, this is my I sought the Lord in the earth, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him.
trust in God, my Savior, who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Who will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, Panginoon, sa gabi nito, nagtitiwala kami sa iyo. Sa iyong mga gagawin ka mangha-mangha sa buhay ng bawat isa. Higit sa lahat, Panginoon, sa mga naisin mo, planuhin mo sa buhay ng bawat anak. Ano man ang mga pinagdaraanan, ano man ang nararanasan, nandyan ka, Panginoon, upang kami bigayan. Upang kami makaranas ng mga pagpapala na nagmumula sa iyo. Kalakasan pisikal, kalakasan spiritual. Kalakasan, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Sapagkat ikaw ang Diyos na aming pinagtitiwalaan. At sa gabing ito, Panginoon, mangusap ka sa kalagitnaan ito. Hayaan mo nga po, Panginoon, ang iyong mga salita, ang magpistulang tabak sa aming mga puso, upang ito'y umuho ng lahat ng mga alalahanin, lahat ng mga isipin, at ikaw lamang po, O Diyos, ang maitayo at maitaas sa aming mga buhay. Samahan mo kami, Panginoon, itago mo po ako sa iyong likuran at hayaan mo kapangyarihan ng iyong mga salita ang patuloy na maghari sa lugar na ito. At ikaw, Panginoon, ang mabigyan namin ng karangalan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Yaman natin, kaming cellphone. Ito pa, may isa pa pa rito. That's fine. Ayan, sige, buksan natin ang ating mga Biblia. Bago ako magsimula, siguro nabalitaan nyo. Ito yung gusto kong ipaano sa inyo, baka magulat kayo tungkol sa ating church. Kasi iba na po yung ating tema. Hindi na po tayo sa Hosea. Nandito na po tayo sa ating teksto ngayon ng ating pag-aaralan. And higit po sa lahat, nais ko pong ipagpabatid sa bawat isa na yung pagtungo ko po ng Iloilo ay may katagumpayan.
Amen. Dahil po yung nilalakad po nating papel para po sa ating church, hindi na po natin maibalik yung dating pangalan dahil po kung ibabalik po natin ay malaki ang ating pagbabayaran. So napag-desisyonan po ng lahat ng kapastoran at higit sa lahat ni Bishop Jerry Duyan na palitan na po ang pangalan ng ating church. So ang pangalan po ng ating church ay kukuhain po natin dito sa ating pag-aaralan. Siguro po mamaya malalaman nyo yung pangalan ng ating church. So hindi pa po natin magamit ngayon kasi po hindi pa siya approved. Pre-approved pa lang po siya, yung pangalan approved na pero wala pa yung mga requirements natin on the process pa lang. Nandun pa, nasa Cotabato pa yung papel, pinipirmahan doon, ipapadala pa po sa akin yun. And pagbalik po sa akin, papipirmahan ko yung mga pastor na nandito sa Bulacan at si Bishop Jerry Duyan at ibabalik ko po ng Iloilo. So, ganun po yung magiging natin, pero sabi nga po sa biyaya ng Panginoon at sa kanyang kagandahang loob, talagang nagkaroon po ng katagumpayan sa lahat. Alam niyo po, mahaba pong proseso ang aming pinagdaanan. Talagang lahat po ng pangalan related sa sower, tinry po namin para hindi maalis ang sower, pero lahat po failed. Inabot po kami ng madaling araw hanggang sa napag-desisyon na namin na ito na pong pangalan na ito ang gamitin dahil ito na lang po yung available. And salamat po sa Lord, talagang nung binigay namin, nag-approve siya. And yung text na binigay ni Bishop Jerry Duyan na talagang doon namin siya kinuha. So, salamat sa Lord kasi marami mang proseso. Sabi nga yung ating teksto talaga, makikita natin kung gaano nagtagumpay ang bawat anak ng Diyos. Higit sa lahat, ang Sower of Righteousness International Ministry. Hindi po tayo mawawala, hindi po ang Sower of Righteousness is ma-abolish, kundi papalitan lang po, tayo pa rin po. Bali, yung pinakapangalan ng church natin, former SRIM. So, magiging former po. Pero hindi po natin pwede gamitin na former, ilagay natin doon sa kasi nga po baka mahabol tayo ng SEC at ng BIR. Kasi po, hindi po tayo taxable, kaso nga lang po, hindi tayo nakapag-comply. Yung pag-comply, ang may penalty na talagang per year, and sa haba po ng year na hindi tayo nakapag-comply, ang laki po ng ating penalty. So, yun po yung dahilan, kaya magpapalit po tayo ng pangalan. Pero ito po, para po makita po natin kung gaano po ang tagumpay na binigay ng Panginoon sa atin, buksan po natin yung ating mga teksto sa 1 Peter 5, verse 10. Maganda siya sa Tagalog, maganda rin siya sa English. Dito mo nakalagay hotspot. Ayan. Ang sabi sa 1 Peter 5, verse 10, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Amen. Tingnan natin sa English. And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. Diba ang sarap pakinggan? Ang ating pag-aaralan is the God is God of all grace. Amen. God is a God of all grace. Talagang, yung biyaya ng Panginoon, yung kagandang loob ng Panginoon, talagang hindi matatawanan. Alam niyo po ba, bago tayo magsimula, bago po ako nakarating ng Iloilo. Sabi nga po, hindi pwede pumunta ka lang ng Iloilo na wala kang dala-dala. Amen. So, yung sa ticketing pa lang, may nag-provide, nagbigay ang Diyos. Sabi ko nga, Lord, kung talagang kalooban mo, na makarating ako ng Iloilo, ikaw magpo-provide ng pamasahe ko. So, may nag-provide ng pamasahe ko, nakakuha ko ng ticket, and nung time na talagang malapit na, bigla sila nagsasabi ng pastora, hindi po pwede ng ganitong pwetsa kasi wala po ako dyan. Ano ang sagot ko? Di baling wala ka, basta nandyan yung mag-aayos ng papel. Amen. At hindi naman pasyal ang gusto ko dyan. Ang punta ko dyan ay pag-aayos ng papel. Amen. At nung paalis na, sabi ko, nung paalis na ako, sabi ko, Mr. Rochelle, kuha ako ng 1.5.
So 1.5 lang dala-dala ko kasi syempre kailangan mong gumastos doon. May mga babayaran, may mga aayusin kami. So kailangan mo dala ko ng pera. Amen. So yun lang ang ginawa ko sa pondo. Pagkatapos, ang pag-uwi pa ng bahay, nung Lunes ng umaga, pag-ising ni Ningning, inabutan ako. Amen. Talaga sabi ko, wow, talagang pinagpala ako ng Panginoon, inabutan ako ni Ningning. Tapos pag-alis ko, nandun na ako, palipad na ako ng aeroplano, may nag-send ng Gcash. Sabi ko, wow, talagang napaka-buti ng Panginoon. Nag-send ng Gcash, isa, tapos isa pa ulit, nag-send ulit ng Gcash, dalawa nag-send ng Gcash. Sabi ko, Lord, napakabuti mo. Amen. Talagang itong lakad na to talagang binibless mo. Talagang hindi naman ako nanghihingi ng ano, pero talagang alam ng Lord yung gagawin natin. Sabi ko, hindi naman ako magpapakasarap doon eh. Hindi nga ako namasyan. Yung picture na ano doon, ay, nagpunta lang kami sa isang lugar, nagpalit lang ako ng damit, tapos picture. Talaga sabi ni Pastora Glenda, Pastora, ibibili kita ng t-shirt ng Iloilo. Sabi niya gano'n. Tapos magpalit ka na, para kunwari marami ka napuntahan. Pero isang, ano lang po yun, mga 3 oras. 3 oras lang po na nag-ikot kami. Pero salamat sa Lord kasi nakita natin yung kanyang kagandahang loob. Amen. At pagdating doon, sabi ko nga, pagdating doon, meron pang hinabot pa sa akin na blessing mula doon sa Iloilo. And sabi ko nga, Lord, talagang, yung bukal ng pagpapala, yung grace ng Lord, talagang dito mo malalaman talaga na sufficient. Kapag ka ang Diyos ang kumilos sa buhay mo at ang Diyos ang hinayaan mo, sabi nga, sa maikling panahon lang naman. Kaya nakabili pa nga ako ng mga pasalubong, nakabili ako nakakain pa kami sa inasal, tapos nung kakain kami, may nagkabot pa ng talaga, pandagdag na Di ba daw makita na, ang galing ng Lord. Kaya sabi nga, God's grace is abundant and sufficient. Tandaan mo, hindi nagkukulang ang Diyos. Minsan tayo lang ang nagkukulang eh. Nagkukulang tayo ng pagtitiwala. Nagkukulang tayo ng pagtitiis. Nagkukulang tayo ng pagtitiyaga. Kailangan lang kasi natin maghintay eh. Hindi mo kailangan gamitin ang labi mo para dun sa mga tao. Gamitin mo yung labi mo sa Panginoon. At alam ng Diyos ang puso mo, alam ng Diyos yung nararamdaman mo, alam ng Diyos ang plano niya para sa'yo. And siya ang gagawa sa buhay mo. Amen. Sabi, God's grace is abundant and sufficient. Ano ating pag-aaralan? What about in God's grace? Ano ba meron sa God's grace? Bakit lagi natin naririnig, God is sufficient, the grace of God is sufficient? Diba, lagi natin binabanggit about God's grace, ang biyaya ng Panginoon, kagandahang loob ng Panginoon. Ito lagi mong tatandaan, ang Diyos di na uubusan. Ang tao na uubusan. Pero ang Diyos hindi. Amen. Kasi una, He is the source of grace. Wala akong ibang makukuha sa mundong ito ng grasya, ng grace, ng kahabagan, kagandahang loob ng Lord, ng biyaya ng Diyos. Sa Kanya lang, because the God of all grace. May title siya eh. The God of all grace, hindi mo naman ibibigay sa Kanya. Di ba may mga title, si Diamond Star. Ano ba yun? Diamond ba yun? Si Maricel Soriano. yung mga ganon. Superstar. Yung mga may star, di ba? Yung mga, sino ba si Regine Velasquez? Yan. Songbird. Di ba? Songbird. Di ba? Yung may mga title. Di ba? Tayo, ang sinasamba natin is the God of all grace. Kumbaga, ang titulo niya ay siya yung pinakamataas sa lahat ng biyaya, sa lahat ng kagandahang loob na kayang ibigay sa'yo. Ang kinikilala mong Diyos ay mapagpala. Ang kinikilala mong Diyos ay mabiyaya. Kaya bakit ka matatakot? He is the source of grace. Tandaan mo, hindi nagkukulang ang Panginoon. Sa buhay natin, lagi mo lang titignan ang Diyos, ang punong-puno. Mawawalan ka, mauubusan ka, pero hindi ko mo bibig mo, tumawag ka sa Panginoon at maghintay ka lang. Maghintay ka lamang. Amen. Minsan ang problema sa atin, naiinip tayo. Hindi tayo naghihintay. Alam niyo ba yung kung maghihintay tayo, makikita natin anong kayang ibigay sa atin ng Panginoon. Ano ang sabi sa Santiago 1 verse 17? Every good gifts and every perfect gifts is from above. Lahat ng mabubuting regalo handog. Tingnan natin sa Tagalog to. Sa Santiago. Yan. Santiago 1 verse 17. Sabi dito, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos
Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Hindi nagdudulot ng bahagya, sabi niyo, o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Magbabago man ang araw, nagbabago man ang mundo, pero ang Diyos hindi nagbabago. Kung paano kanya minahal noon, mamahalin ka pa rin niya hanggang ngayon. Kung paano kumilos ang Diyos noon, kikilos pa rin siya hanggang ngayon. Alam niyo po, ang problema lang sa atin, naiinip tayo sa pagkilos ng Panginoon. Amen. Sabi nga, yung ang mabuting kaloob niya, talagang regalo yun eh. Sa totoo lang, ang kagandahang loob ng Diyos ay regalo. It is a perfect gift from above, galing sa Ama. Amen. Kaya magtiwala lang tayo. God is not limited to one kind of grace. Tandaan mo, hindi lang sa una. Alam niyo, minsan kasi tayo nakatingin lang tayo sa mga pagpapala eh. Pinansyal, material. Pagka wala kang pera, wala ka ng pagpapala, hindi ako pinagpala. Pag wala tayo ng ulam, wala tayong pagkain sa pagkainan, hindi ka pinagpala. Pero yung buhay mo ngayon, ikay humihinga, ikay masaya, ikaw ay nakatayo, hindi ba yan pagpapala? Kaya sabi nga, God is not limited to one kind of grace. He supplies saving grace, sustaining grace, comforting grace, and future grace. Sa dami ng grace na binibigay sa atin ng Panginoon, huwag natin limitahan ng Diyos. Sa mga munting pagpapala, pag hindi tayo napagpala sa mga material na bagay, sa mga pinansyal na bagay, titigil na ba tayo? Hihinto na ba tayo? Doon tayo sinusubukan ng Panginoon. Diba? Ang kailangan lang natin is tanggapin natin ang katotohanan, harapin natin ang katotohanan. Ang Diyos lang ang may kakayanan sa lahat ng bagay. Huwag nating bakahin sa sarili natin. Only God can supply all the things we need. Ang tao may limitasyon eh. Pero God is not limited to one kind of grace. Sabi niya, hindi lang isa kaya kong ibigay sa'yo. Kaya kong ibigay ang lahat ng kailangan mo. He supplies saving grace. Kaligtasan. Sustaining grace para manatili ka, comforting grace para mapagaan ang buhay mo, and future grace para sa iyong hinaharap. Tandaan natin, hindi lang para ngayon ang grace na kailangan natin. Kailangan natin para sa kinabukasan at para sa hinaharap. Don't lean on your own strength, but on God's inexhaustible supply. Yung hindi napapagod na pagbibigay ng Panginoon, doon ka umasa. Tayo, napapagod tayo pag umaasa tayo sa sarili nating kakayanan. Mga nagtatrabaho. Diba, Sister Ivy, napapagod, nakakapagod din, di ba? Nakakapagod magtrabaho, kahit sabihin mo na malakas kita mo, Sister Ivy, amen. Nakakapagod talaga. Magtatrabaho ka, mapapagod ka. Kikita ka nga ng pera, pero pagod ka. Pero sa Panginoon, umasa ka sa Diyos. Napapagod ka man sa paglilingkod, pero tandaan mo may kagalakan. Napapagod ka man sa paglilingkod sa Panginoon, tandaan mo pagpapala ng Diyos, walang kabalisahan. Amen. Ako nga nagulat na nga lang ako, sabi ko, hindi man ako nag-e-expect ng ano, pero sabi ko, Lord, salamat. Napakabiyaya mo. And then nandun sa aeroplano, sabi ko nga, nung lumilipad yung aeroplano, sabi ko, Lord, salamat. Salamat sa ganda ng mga tanawin. Diba, talagang nilagay ako sa may bintana. Diba, malapit sa pakpak. Yung una, malapit sa pakpak ng aeroplano, sabi ko, wow, ang ganda ng pwesto ko. Nung sumunod, sabi ko, layo ko yata, 37E, nasa bandang likuran. Pero doon sa bandang likuran, ang maganda, wala akong katabi. Kasi yung ako dito sa gitna, dito, hindi dumating. Eh, dahil hindi siya dumating, lumipat ako lalo doon. Mas malapit ako sa bintana. Kaso nga lang, umuulan. Pag umuulan, nakakahilo pala. Gumaganon-ganon yung aeroplano, kaya sabi ko nga, Lord, hawakan mo po yung yung kamay ng piloto. Kasi gumaganon-ganon kami. Kala mo roller coaster, gumaganon kami, tapos aakat, gaganon na naman. Pero alam niyo talagang doon sa time na yun, pagka pala nandun ka sa mga pagsubok na gano'n, abay, maya-maya, tawag ako ng patutulog ako, Lord, yun na naman, gumaganon na naman siya. Ilong-ilo na ako, di na ako dumitilat. Nung una, nakakapag-video pa ako, nung sumunod, ilong-ilo na ako. Sabi ko, Lord, nahihilo na ako, hindi ko na kaya. Kasi talagang maligalig yung yung... Tsaka hindi na siya ganun. Gumaganon pa siya. Yung parang inuusog pa siya. Pero, kumbaga, na-overcome ko yung takot ko. Kasi takot talaga ako sa matataas. Pero, ang galing ng Lord. Talagang doon mo makikita na yung lakas natin, yung kalakasan natin, kagalingan natin, talagang may limitasyon.
Pero pag sa Diyos ka umasa, hindi napapagod ang Diyos. Amen. Pangalawa, God's grace is always enough. Tandaan mo laging sapat yan. Kapag minsan akala mo kulang, sinusubukan ka lang ng Panginoon. Minsan ito tayo. Sanay kami na may 1,000 ka sa bulsa. Sanay ka na may 1,000 sa bulsa. Eh, paano dumating yung time na piso na lang ang laman ng bulsa mo? O 10 piso, siguro piso naman, mukha ka, pili mo naman, aping-aping ka na nun, pero piso na lang sa bulsa. Diba? Sabihin natin 10 piso. Ayan, may 10 piso ka sa bulsa. Parang tingin mo sa sarili mo, wala ka nang magagawa, kahit 10 piso na lang ang pera mo. Pero, bakit hinahayaan ng Lord na maranasan mo yung ganong bagay? Yung parang feeling mo na walang-wala ka na. Yung feeling mo na talagang parang kawawa ka. Kasi para makita mo na siya lang ang may kapangyarihan sa buhay mo. Para makita mo na siya lang ang may magagawa sa buhay mo. Ang tao sa mundong ito walang kakayanan para ipagtakpan ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Hindi kayang pantayan ng tao ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Bakit ka aasa sa tao? Umasa ka sa Diyos. Amen. Sabi nga, God's grace is always enough. It never runs dry. Hindi natutuyuan ng Diyos. Amen. Hindi na uubusan ng Panginoon kahit pa ilan ba tayo? Milyon, libo, trilyon. Ilan ba ang tao sa mundo? Sa dami ng tao sa mundo na pinakikinggan ng Diyos na humihingi sa Kanya. Pero bakit lahat na pagpapala? Bakit lahat nabibigyan? May magpapatotoo daw sa ibang bansa na sila'y pinagpala ng Panginoon. Sa ibang bansa may pinagpala ng Panginoon. Dito sa mga bansa, ang dami pinagpala ng Panginoon. Naintindihan na pala ng Lord, iba't ibang wika. Amen. Na tayo hindi natin maintindihan. Nung nandun niya ako sa Iloilo, naintindihan ko lang diri, tanan, may ara, tumindog, matindog, tumindog. Diba dito mga taga-Iloilo? Sister Rochelle. Yun lang ang mga naintindihan ko. Tapos, ano ba yun? Halol? Ano, Sister Rochelle? Yung ingat? Ano yun? Halong. Sabi, Pastora, halong. Parang halong. Ingat po, ingat. Halong. May baon ako. Halong. Amen. So, yan natin. Sabi nga, ang pagpapala ng Diyos, hindi natutulungan. Tandaan natin, ang Diyos, mauubusan ng tao, pero ang Diyos hindi. Dahil sa dami ng pinakikinggan niyang tinig, sa dami ng tinutugon niya mga panalangin, sa dami niyang pinakikinggan ng mga hinanaing, sa dami niyang inilulutas sa mga suliranin. Ang bawat isa sa atin may suliranin. Ang bawat isa sa atin nakaka-survive doon sa mga problema natin. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin, tinugon ng Panginoon. So, ibig sabihin, ang dami tinutugan ng Panginoon, hindi lang tayo, hindi lang Pilipino, marami pang iba't ibang mga bansa. It never runs dry. Tandaan mo, hindi nauubusan ng Diyos. No matter how much you need, kahit gaano kalaki yan, kahit gaano karami yan, kahit gaano yung kailangan mo, hindi mauubusan ng Diyos. His grace is enough para sa'yo. Minsan lang hindi binibigay ng Diyos sa atin dahil tinetest lang niya ang puso natin. Pag natuto tayong makontento, matuto tayong pumirmis, matuto tayong magtiwala, matuto tayong talagang sabi nga, tatahimik ako Lord, ikaw ang bahala, aantayin ko Lord, yung may iipuin ka na magpapadala sa akin, may iipuin ka. Yun ang pray ko eh. Sabi ko Lord, pagpunta ko ng Iloilo, hindi pero ang aking pupuntahan Lord. Pero Lord, ikaw umuwi po sa mga tao. Amen. Ang hiningian ko lang talaga, anak ko, syempre. Lakas sa loob sa mga anak, uy, padala niyo ako, sige ako, hindi ako makakauwi, bahala kayo. Amen. Pero nagpadala nagbigay yung mga anak ko, syempre. Asa ba yung isa? Yung isa, sinabi niya nga, inaantay mo yata, nabanggitin yung pangalan ko. Sige, video. Amen. Sabi ka, naintindihan ko naman, alam ko naman, may anak tayo. Amen. Pero sabi ko nga, yung mga pagkakataon, yung talagang, doon mo makikita na kapag ang Diyos ang kumilos, hindi mo kailangang magsalita. Hindi mo kailangang magsalita kung saan na lang yan mag-aabot sa'yo. Sa pamilya mo, okay lang yung kahit kulit-kulitin mo. Kaya siningning nga, Ning! Alis ako, Ning, ha? Kasi, Ning, sige, bye-bye. Sabi ni Ning.
Pero talagang alam sa kabutihan ng Panginoon. Hindi nauubusan ng Panginoon. No matter how much you need, ano man ang iyong pangangailangan. Amen! So, pangalawa. Sabi nga, what about in God's grace? Sabi ang grace ng Lord is abundant and sufficient. Sabi dito, ang grace ng Lord is the call to glory. Para sa kaluwalhatian. Para sa siya kaluwalhatian. Ano sabi niya sa mga Israelita? Kayo mga Israelita, katitigas ang inyong mga ulo. Pero ibabalik ko kayo doon sa ilong pangako. Hindi dahil sa kayo'y nagpakatino. Hindi dahil sa kayo mababait, dahil kayo tumugon, kundi dahil ako ay Diyos. Amen. Para sa kanyang kaluwalhatian, sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Sabi niya, the call to glory, who was called you to His eternal glory in Christ. Di ba para sa kanyang kaluwalhatian, tinawag ka para sa kanyang kaluwalhatian. Ano ang sabi sa Romans 8:30? Romans 8:30. Ayan, Romans 8:30. Ang mga pinili niya noon pang una ay kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay kanya rin pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay kanyang pinahagian ng kanyang kaluwalhatian. Pag binigyan ka ng grace ng Lord, ang kaluwalhatian nasa iyo. Binahagian ka ng kaluwalhatian ng Lord, and yung maging sabi nga, from glory to glory. Binibigay sa atin ng Panginoon, and if God called you for His purpose, He is always giving you glory to glory. Sabi niya, bibigyan niya tayo ng mga kaningningan na kaluwalhatian na nagmumula sa langit. Sabi, and those whom He predestined, He also called, and those whom He called, He also justified, and those whom He justified, He also glorified. Amen. Naluluwalhati, our Christian calling is not to defeat, but to eternal glory in Christ. Hindi para matalo ka. Tinawag ka upang maging Kristiyano, hindi para maging talunan. Tinawag ka para na maging Kristiyano, para mabigyan mo ng kaluwalhatian ng Panginoon. His glory is not only a future hope, but also a present reality we live towards. Ang nais ng Panginoon, yung glory niya, hindi lang para sa pag-asa na ating hinaharap. Hindi lang para mabigyan ka lang ng pag-asa, kundi ito sa kasalukuyan. Ang nais ng Panginoon, gamitin mo ngayon para maluwalhati ang Diyos, para makita mo ang gagawin niya sa mga susunod na panahon. Kapag ngayon nakita mo ang kaluwalhatian ng Panginoon, makikita mo ang kaluwalhatian niya bukas, sa susunod. Hanggang hindi mo nakikita ngayon, na-recognize, hindi mo na-appreciate ang glory ng Lord ngayon, hindi mo nagagawa na maluwalhati ang Diyos sa buhay mo ngayon, hindi mo yan magagawa sa susunod na panahon. So ngayon, kailangan i-exercise natin to glorify the Lord. Ano man ang sitwasyon natin, ano man ang nararanasan natin, we have to glorify the Lord. Suffering does not cancel our calling. Meron ka man sufferings, meron ka man mga pagsubok, meron man kahinaan ka, meron ka man kabiguan sa buhay. Tandaan mo, hindi ibig sabihin yan, hindi ka tinawag ng Panginoon. Nakaranas ka man ng mga pagsubok sa buhay, nakaranas ka man ng mga problema, nakaranas ka man ng mga sakit karamdaman, nakaranas ka man ng mga kabiguan. Tandaan mo, hindi iyan ibig sabihin na hindi ka tinawag ng Panginoon. Ibig sabihin, binibigay sa'yo yan dahil tinawag ka niya para mas lalo ka lumapit. Amen. Nais ng Panginoon na mas lalo tayong lumapit sa Kanya. Christians endure trials knowing a crown of glory awaits. Nandiyan yung mga Kristiyano tayo, mga Kristiyano, talaga nandun tayo sa mga pagsubok. Dahil bakit tayo, pinagsusumigasigan natin magtagumpay sa bawat pagsubok? Dahil mayroong crown of glory. Mayroong corona na ipuputong sa bawat isa. Di ba yun ang antayin natin? Oh, Lord, magtitiis ako. Lord, magtsatsaga ako. Lord, maglilingkod ako. Lord, okay na itong sufferings na to. Basta yung crown of glory, magiging parte ako. Amen. So, kailangan natin talaga magkaroon tayo ng parte sa to glorify the Lord. Lagi nating titignan, ang Diyos ang kailangang maitaas sa buhay natin. Like a student, enduring years of study because of the promised graduation day. Tingnan natin, ang mga estudyante, bakit sila nag-aaral? Bakit sila nagsusumigasig mag-aral? Kasi alam nila, gagraduate sila. Amen.
Pag nag-aral sila na nag-aral, talagang pinagbutihan nila pag-aaral nila, graduate sila. At pagka nakagraduate sila, magkakatrabaho sila. Pag nagkatrabaho sila, magkakapera sila. Pag nagkapera sila, mababago na buhay nila. Yan ang tinitignan ng mga estudyante. Sabi nga, kapag ka nagsumigasig ka, may mangyayari sa buhay mo. So, ang kailangan, endure trials. Dahil kapag ang pagsubok mo sa buhay na pagtagumpayan mo, merong koronang ibibigay ang Diyos sa iyo. Amen. Like a warrior that never surrendered because of the aim, victory. Yung mga mandirigma, diba yung mga mandirigma, hindi sila sumusuko, hindi sila humihinto sa pakikipaglaban. Dahil ano? Dahil may inaasam silang tagumpay. Tayo bilang mga mananampalataya, huwag kang susuko sa laban. Huwag mo nga hayaan talunin ka ng mga problema sa buhay. Huwag mo hayaan talunin ka ng mga bagay na pansamantala sa mundong ito. Tandaan mo, may tagumpay na inilalaan ng Diyos sa buhay mo. Amen. Pangatlo, the reality of sufferings. Sabi nga, yung katotohanan na lahat tayo may sufferings. Na lahat tayo may pinagdadaanan. After you have suffered a little while. Diba? A little while. Sa maikling panahon. Ang pagdurusa natin, maikling panahon lang yan. Minsan, alam nyo, dumahaba lang yan, tumatagal yan. Dahil lagi mong inaalala. Dahil lagi mong iniisip. Pero sa Panginoon yan, sabi nga, ang kabalisahan mo, ang suliranin mo, ako ang bahala. But trust me. Diba sabi dun sa awit kanina, I sought the Lord, and He heard, and He answered. Diba? Pag hinanap mo ang Diyos, meron ka kasagutan. Ay, merong pakikinggan ka. Pakikinggan ka at may kasagutan sa Panginoon. Tandaan mo, hindi sayang yung mga pagdurusang inaabot mo ngayon. Sabi sa 2 Corinthians 4:17. Yan, sa 2 Corinthians 4:17, basahin natin. 2 Corinthians 4:17. Ang bahagya at panandali ang kapighati ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Tandaan mo, ngayon lang yan, sufferings na yan. Magbubunga yan ng walang hanggang kagalakang walang hanggan at walang katulad. Pag napagtagumpayan mo ang sufferings na yan. Tandaan mo, ang Diyos ay nagbibigay lang sa atin ng mga sufferings, but it is temporary compared to eternal glory. Amen. Ang mga sufferings na yan, panandalian lang yan, temporary lang yan, to test our faith. Nandyan talaga yung mga sufferings, nandyan talaga yung mga trials, to test our faith. Dahil hindi ka makakapasok sa langit kung hindi ka susubukin. Hindi malalaman ng Diyos ikaw ba'y tapat o hindi. Kaya sabi nga, it is temporary compared to eternal glory. Ang lagi nating titignan, ang gusto ng Diyos, eternal glory ang makuha. Amen. Kaya kailangan mong masubukan, kailangan mong maranasan yung mga bahagyang pagdurusa. But it is a preparation, sabi nga, it is a preparation for eternity. Alam niyo yung mga pagdurusa natin, kaya nga sabi nga ng Panginoon, di ba, manatiling tapat hanggang wakas. Di ba, ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Amen. Kaya nga sabi nga, ibig sabihin, kaya sinasabi ng Lord, manatiling tapat hanggang wakas, dahil daranas ka ng pagsubok, daranas ka ng hirap, daranas ka ng mga bigatin sa buhay sa mundong ito. Pero it is a preparation for eternity. Dahil ang gusto ng Diyos, manatili kang tapat hanggang wakas bago ka makapasok doon sa kalangitan. So suffering is a part of a Christian journey. Tandaan mo, parte yan ng lakbayin natin bilang mga Kristiyano. Pangalawa, God uses suffering to purify, mature, and prepare us. Tandaan mo, ang gusto ng Lord, mag-purify tayo, mag-mature tayo, and maihanda tayo. And yung mga sufferings na ito, nagiging dahilan para mas lalo kang tumatag. Just as gold is refined by fire. Diba? Dinadalisay sa apoy. Nilalagay ito sa apoy, pagka lumambot na siya, tsaka pupukin. Diba? Tsaka huhubugin, tsaka aayusin. Ito yung ano natin ang ginto talagang kailangan na ilagay sa apoy para maihulma. Ganon din tayo, kailangan natin maihulma. Kapag ka nasa apoy ka, nandun ka sa sufferings, doon ka magpahubog sa Panginoon. Kung anong gusto ng Lord na lakaran mo, anong gusto ng Lord na danasin mo, anong gusto ng Lord na pagtagumpayan mo, tiisin mo. Dahil diyan ka hinubog ng Panginoon. God is purifying you.
God wants to mature you. Sabi niya, kailangan lumago ka, kailangan mag-mature ka, and kailangan maging handa ka. Tandaan mo, ang buhay natin bilang Kristiyano, maraming preparasyon. Inihahanda tayo ng Panginoon sa maraming bagay. Believers are refined by trials until their faith shines pure and strong. Tandaan, gusto ng Lord, magningning ka. Ang gusto ng Lord makita sa'yo, yung pananampalataya na walang katulad. Minsan kasi dumarating sa punto ng buhay natin na yung pananampalataya natin parang naglalaho. Diba, mawalan ka lang ng mga pagsaing. Diba yan, wala na tayong kakainin. Saan ba tayo hahanap ng kakainin? Diba? Yung iba nga, galing pa man din tayo ng simbahan tapos wala tayong pera. Minsan yung iba, ganun pa yung ganun pa yung sinasabi. Pero lagi mong tatandaan, ano mang mga pagsubok dinaranas mo ngayon, may kapalit yan na ibibigay ng Panginoon. Sabi ko nga, lagi niyong tatandaan, ang Diyos hindi nakatingin doon sa mga pagbagsak natin. Ang tinitignan ng Lord is yung pagtanggap natin. Tinitignan ng Lord is yung pagsunod natin. Amen. Ito yung pang-apat, the assurance of God's Word. Sabi nga, may assurance. Nagagawa ang Diyos, yung grace ng Lord, may assurance sa bawat isa. Lagi mong tatandaan, ang Diyos hindi nauubusan ng gawa. Hindi tamad ang Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag pakainin ng tamad. Ang Diyos na nagsabi, huwag pakainin ng tamad. At ang Diyos kumikilos, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Pagdating ng Linggo, sabi nga, pahinga kayo. Sabihin ko. Amen. Ang nais ng Panginoon tayo nagpapahinga doon sa piling niya. Ibig sabihin, yung ginawa mo sa mundo ng 6 na araw, gumawa ka sa Kanya ng 1 araw. Minsan ang problema natin, yung 1 araw sa Panginoon, pa natin nagagawa. He Himself will restore, confirm, strengthen, and establish you. Tandaan mo, ang Diyos, sa Diyos lang manggagaling yung restoration. Sa Diyos lang manggagaling ang confirmation. Sa Diyos lang manggagaling yung kalakasan. Sa Diyos lang manggagaling yung pagpapatupad. Amen. Ano sabi sa Philippians 1:6? Philippos 1:6. Tingnan natin Philippos 1:6. Philippos 1:6. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Heso Kristo. Amen. Sabi nga, natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Heso Kristo. Ano mang pinasimulan ng Diyos sa atin, siguradong tatapusin niya yan. Sinimulan ka sa pagkakatawag sa'yo, matatapos din yan sa pagkakatawag sa'yo. Hindi ka aalisan ng Lord ng tingin. Lagi siyang kabantay sa'yo dahil tinawag ka niya. God personally works in us through promises. Tandaan mo pangako ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ang kailangan lang manatili ka sa kanyang pangako. Sabi doon sa una, restore. He heals and mends broken areas. Sabi nga, yung restoration, nire-restore ng Lord. Sino ba nire-restore ng Lord? Yung mga buo na? Nire-restore ng Lord yung mga sira. Nire-restore ng Lord yung mga may punit. Diba? Yung may mga uka. Yung mga wasak. Yun ang nire-restore. Pagka naman maganda, i-restore pa ba yan? Hindi nire-restore ng Diyos ang gawa niya. Kaya ang Diyos, sa Diyos ang manggagaling na restoration. Because He heals and mends broken areas. Walang ibang mag-aayos ng lahat sa buhay natin kundi ang Diyos lang. Confirm. He makes us firm in our faith. Diba? Yung confirmation na talagang yung pananampalataya natin. Ang gusto ng Lord, maging firm tayo. Ang gusto ng Lord, talagang nandun tayo sa ating pananampalataya. Huwag kang papayag na ang pananampalataya mo ay nasusubukan. Ang pananampalataya mo ay hindi nakikita. It's strengthened. He gives inner power to stand. Tandaan mo yung pananampalataya mo magbibigay sa iyo ng kalakasan. Kalakasan na na manatili. Kalakasan na asamin yung kapangyarihan ng Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos na magdadala sa iyo para patuloy kang tumayo. Manindigan. And to establish us, He lays a strong foundation for our lives. Tandaan mo, ang Diyos lang ang maglalagay ng strong foundation para makatayo ka, para manatili ka, para mabigyan mo ng karangalan ng Diyos sa buhay mo.
We have to stand firm. Amen. Ito yung nais ng Panginoon. Hawakan mo yung pangako niya. Panghawakan mo ang pangako niya. Okay, panghuli. God doesn't outsource your growth. He personally secures your life. Hindi niya hinahayaan na hindi ka lumago. Ang Diyos talaga, kung kailangan ka lumago, bibigyan ka at bibigyan ka niya ng pataba. Bibigyan niya ng salita ng Diyos para lumago ka. Bibigyan ka niya ng aral para tumibay ka. Bibigyan ng pagsubok para lumakas ka. Sabi, sa pagsubok ba, lumalakas tayo? Tumatatag tayo, lumalakas tayo kapag may mga pagsubok tayong dinadaanan. Amen. Like a skilled builder repairing a damaged home for future use. Minsan ito po, yung mga manggagawa, yung mga construction worker, tignan natin na talagang nagkukumpuni sila ng mga may sira para sa mga panghinaharap. Eh kung yung mga karpintero, gumawa ng mga sira, ang Diyos pa kaya? Hindi bumuo ng sira. Hindi gumawa sa buhay natin. Kung ang karpintero, pag tinawag mo, babayaran mo pa. Pero ang Diyos, pag tinawag mo, libre. Amen. So, sino pa tatawagin mo? Diba? Tawagin mo na ang Diyos na pag kinumpuni ang buhay mo. Pag inayos ng Diyos ang buhay mo, libre. May blessing ka pa. Amen. God not only fixes the cracks, but also reinforces the structure so it stands against future storms. Pagka ang Diyos ang gumawa, patatatagin ka niya hanggang sa mga susunod na bagyo ng buhay mo. Hindi ka niya hayaan na, sige, dahil nakatayo ka na, okay na, nakatayo ka na dyan. Hindi, mas lalo kang patatatagin ng Diyos para dumating man ang panibagong bagyo ng buhay mo, nakatayo ka pa din. Ganon ka biyaya ang Panginoon. Ganon ka talaga magpala ang Panginoon sa buhay natin. Kaya tandaan mo, ang Diyos may kayang gawin sa buhay natin. God is a God of all grace. Sa lahat ng kakailanganin mo, sa lahat ng nanaisin mo, sa lahat ng hihilingin mo, sa lahat ng paplanuhin mo, hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa iyo. Huwag mong pangunahan ng Panginoon. Hindi makakakilos ang Panginoon. Minsan, ito yung lagi ko sinasabi sa isip ko eh. Pag kailangan ko ng pera, ako, minsan, syempre, nangangailangan na ng pera. Pag nagsabi ako sa anak ko, sabihin ko, Giselle, pengin pambiling ulam. Magkano hingin mo? Sabi sa akin, magkano? Pengin 200, bilang mo ulam. Magkano ibibigay? 200. Hindi mo nasusobrahan. Diba? 200. Anong hingin mo? Yun na ibibigay eh. Pero sa Panginoon, alam niya kulang yung 200. Bibigyan ka niya ng masigit pa. Dahil alam niya kung ano yung kailangan mo. Minsan kasi sa mundo, minsan nahihiya pa tayo eh. Anong hihingin mo? Yung mga pagpapala na limitado? O yung pagpapalang kayang ibigay ng Diyos sa'yo? Na walang kabalisahan. Sabi nga, ang pagpapala, ito lagi ko nilalagay sa isip ko, Lord, pag ikaw ang nagpala, walang halong kabalisahan. Pag tayo gumawa ng paraan, mamumroblema ka pa eh. Saan ako kukuha ng pambayad? Saan ako kukuha ng ganito? Saan ako kukuha nga naman ng pambayad? Amen. Pero ito, sabi niya, kapag ang Diyos ang inasahan mo, He will supply all our needs according to His riches and His glory. Sa Kanya lang tayo umasa. Amen. Ang gusto ng Panginoon, makita natin, grace is abundant for every trials. Ang kahabagan, kagandahang loob ng Diyos ay sagana sa lahat ng pagsubok natin. Sa bawat pagsubok natin, our destiny is eternal glory, not defeat. Hindi katalunan, mananagumpay ka at sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sufferings is temporary but purposeful. Kaya ka dumaranas ng mga suffering sa buhay mo, may layunin ng Diyos. May gustong ipakita ang Diyos, may gustong ipaunawa ang Panginoon, may gustong ipaalam sa atin ang Panginoon, at may gustong ituro ang Diyos. Hindi lahat ng bagay kaya nating gawin. Hindi lahat ng bagay pwede nating makuha sa mundong ito. Hindi lahat ng bagay sasabutin ng tao sa mundong ito. Tandaan mo, ang Diyos lang ang may kakumpletuhan sa buhay natin. Amen. God Himself secures and strengthens His children. Walang ibang magpapalakas, walang ibang mag-iingat, walang ibang magpapalakas sa mga anak niya, kundi ang Diyos lang. Tandaan mo,
ang Diyos ang kalakasan mo. Ang Diyos ang katagumpayan mo. Sufferings may last for a little while, but God's all-sufficient grace guarantees restoration and eternal glory in Christ. Marami mang pagsubok tayong dinanas, marami mang mga problema tayong pinagdaanan, tandaan mo, nire-restore tayo ng Panginoon. Katulad ng ating iglesia, marami mang pinagdaanan ng Sword of Righteousness International Ministry, pero eto tayo ngayon. Sabi nga, marami man tayong record sa SEC, meron tayong suspended, meron tayong delinquent, pero ngayon, lalangharan natin ng legality na magiging legal na, magkakaroon na ng pangalan ng church, magkakaroon na tayo ng SEC, magkakaroon na tayo ng BIR, maaayos na natin ang lahat ng papel, at maging yung mga ano natin, mga ide-dedicate natin. Yung mga na-dedicate po, wag po kayo mag-alala, SRIM pa rin po yan, talaga nasa record pa rin ng SRIM yan. At kung kailangan, pwede naman natin gawin na yung bagong pangalan ng church yun. Buti ka na sabihin yung bagong pangalan ng church na yun ang magiging pangalan na yun pa rin po, bali former SRIM lang po tayo. So yun po yung magiging ano natin, ang katayuan po ng ating iglesia. Mamaya po, makikita nyo, i-reveal ko lang po sa inyo ang pangalan ng ating church. At makikita nyo na po ang gandang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen. Sige po tayo tumayo. Awitan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tuloy nga hindi nagbabago ang Panginoon. At sa oras na ito, nais ng Diyos. Ramdamin mo ang biyaya ng Diyos na talagang ibinibigay niya basta lumapit lang tayo sa Kanya. Hallelujah, Jesus. Sige, sa oras na ito, magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Meron man tayong mga hinihingi sa Panginoon. Meron man tayong mga ninanais sa ating Diyos. Kasabi natin ang biyaya ng Diyos. Bawat
Kung kami aasa sa mundong ito, hindi kami magtatagumpay. Ngunit kung kami titingin sa iyo, kung kami magtitiwala sa iyo, kung kami mananangan sa magagawa mo, Panginoon, ang katagumpayan ay inilalagay mo sa aming mga kamay at binibigay mo sa amin, Panginoon, ang lahat ng aming kakainanganin. Hindi kami makukulangan, kundi Panginoon, ang lahat-lahat ay kaya mong isupply para sa mga anak mo. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Hayaan mo ang iyong mga salita ay manatili sa puso ng bawat isa at ang iyong kasagutan, Panginoon, sa lahat ng mga suliranin, sa lahat ng mga dalahin ng iyong mga anak. Sa oras na ito, Panginoon, katagpuin mo po ang bawat isa. Alam namin, Panginoon, ang kasagutan ay pinagkaloob mo na sa amin. Ibinaba mo na, Panginoon, dala-dala ng iyong mga anghel. Pinadala mo na sa aming mga puso, sa aming mga buhay, sa aming mga tahanan, sa aming mga pangangailangan. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na maghahari at ikaw, Panginoon, ang patuloy na maluluwalhati. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, takilahin ka sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. Praise. Ayan, sige po tayo po'y manalangin sa ating pong tithes and offering sa gabi ito. Hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, Diyos, nagpapasalamat kami muli sa iyo pong binahagi, Panginoon, ang mensahe mo, Panginoon, sa gabi ito. Salamat sa mga salita mo na aming napakinggan, O Diyos, at tunay nga na napakaputi mo sa aming buhay. Ang iyong biyaya at pagpapala, patuloy namin naranasan mula sa iyo. At higit sa lahat, Panginoon, hindi ka nagpapaya sa aming lahat ng aming mga pangangailangan, ikaw lamang tumugon. At patuloy na rin ang iyong mga anak, i-bless mo ang buhay ng bawat anak mo na magkakalob ng tithes and offering, O Diyos. Patuloy namin dinadalangin ang mga ito, God, na magamit sa ikalalago na iyong gawain. Ano mang pangangailangan ng iglesia ito, Panginoon, Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala sa iyong mga kamay. At patuloy, Lord, na maranasan, O Diyos, ang grace na nagmumula sa iyo sa iglesia ito, patuloy na lang maranasan ng grace. Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, amin po nga dininiklara, O God, na patuloy ang lahat ng narito, pagpalain mo, at patuloy, Lord, ikaw lamang magbabalik ng mabi at magpapala sa anak mo, Panginoon, na pusong nagkakaloob ng mga tithes and offering. Lord, salamat po, ikaw lamang mawalhati sa aming pong pagkakaloob, at ikaw lamang matakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. Ready na daw si Andrew. Kanina ang haba ng pinaghintay namin. So, ready na po ba kayo para malaman yung pangalan po ng church? So, hindi pa rin po natin siya magagamit, pero siguro by September, bababa na yung papel. Kasi nasa, nasa process pa po tayo. Pero papakita po muna namin sa inyo yung logo. Ayan. Ano yung logo natin doon? Ganda ng logo. Ayan. Parang ano naman siya. Diba? Yan yung logo natin. So medyo, nandyan pa rin yung Bible, nandyan pa rin yung krus, at nandyan pa rin yung mundo at yung kalapati. So naiba lang siya ng forma, naiba rin siya ng kulay. So ganyan po ang ating logo ngayon. At ang ating pong acronyms. Yan, hindi na po tayo SRIM. Ito na po ang ating acronym. GGMM. Go, go! Mga magigiting. Mga maglilingkod. Go, go. Diba? Ayan. Ano yung ano natin? Kukunin natin din sa teksto kanina. Yun ang ating text eh. Ayan. So ano natin? Ano na? God's grace. Basta ministry ang dulo. Ang nakuha sa SRIM, ministry. Ayan. Ministries. Ayan. Ano natin?
Gracia, pinakita na. Wala na, nakita na. Nakita na. Okay, sige. Sige, ulit. Ayan, kunwari hindi nakita. Ayan, nakita niya na. Taas mo naman, hindi nakita yung ano. Baba mong ano, Kevin. Ay, baba pa taas. Wala yung MM. Yung ano, yung kanina. Yung may puti mo na, yung may puti. Edit na yan eh. Isa lang. Para kita yung ano, yung pangalan na. O yan. Tapos yung isa. Para kita kasi para maliwanag. Yan, yung isa pa. Yung may acronyms. Wala na. Naligaw na. Alam ko naman, prepare. Ay, akala daw prepared mo. Antok na yan. Ayan na. Ayan ang ating papangalan. Gracious God, Mission Ministries. 1 Peter 5:10. Sa pag po nakita niyo po yung nawala. Gracious God, tayo po yun. Diba? Mga gracious, hindi na mga sowers. Gracious na. Ayan, mga gracious God, Mission Ministries. Kasi ang Diyos ay mabiyaya. Ang Diyos ay punong-puno ng kagandahang loob. Kaya, sabi nga kung dati nagsusol tayo ng righteousness, the sower of righteousness, ngayon naman tayo ay mabiyaya. Amen. Yung kagandahang loob ng bawat isa dapat nakikita na. Amen. Ang pinibigyan naman natin ngayon is grace. Amen. Kaya pag kami nagkasala sa'yo, huwag mo nang awayin. Amen. Dahil maano na tayo, grace ng Lord tayo. Amen. Gracious God, Mission Ministries. 1 Peter 5:10. Yan po yung ating text. Kaya mabuti po ang Panginoon. Talagang, sabi nga po, isang araw, siguro mga 2 araw lang namin inayos yan. 2 araw, pero talagang binantayan. Talagang hindi, yung isang araw, yung Monday kasi, pagdating ko doon, dumating ako ng gabi na yun. Hapon na ako dumating doon. Tapos wala si Pastor Glenda, pumasok din yung mag-aasikaso. Kinabukasan pa kami nagkita, may pasok din yung mag-aasikaso. Tuesday ng gabi, palang namin naasikaso hanggang Wednesday ng padaling araw. Tapos Wednesday maghapon, inasikaso namin hanggang Thursday, kinabukasan. Yun. Eh, sabi ko nga, hindi ako uuwi hanggang hindi nataayos yan. Eh, natakot sila. Baka mag-stay pa daw ako doon. Sagutin pa nila pa aeroplano ko pa uwi. Kaya yun, ang nangyari na ayos ng lahat at naaprubahan. Pre-approve na po tayo. Kumbaga yung papel na lang natin, yung mga firma, yung mga papeles na lang pagpasa natin, yun na lang ang iniintay. So, meron na po tayong pangalan. At na-post na ni Bishop yan. Kung friend nyo si Bishop sa Facebook, makita nyo yan, pinost niya na. Amen. Dahil natutuwa nga siya. Sabi niya, blessed. Pinagpala tayo. Amen. So, inawa po muna sa next week po. Ano yun? Mabigat ka na daw. Lumalagutok na upuan. Amen. So, next week po, next week na yun ang PBC natin, Praise Prayer Celebration. Kaya, yan lamang po, tinatawagan ko si Sister Ivy para sa ating closing prayer. Yes, Lord, salamat, Panginoon. Sa natapos natin gawain, Panginoon, tunay nga, Panginoon, ang kapangyarihan mo ay nandito sa aming kalagitnaan, Panginoon. Sa mga salita mo, Panginoon, na pinamalas, Panginoon, Lord, we are already victorious because of your grace, Panginoon. Lord God, turuan mo ang bawat isa, Panginoon, na hindi lamang itong tarinig, Panginoon, kundi ipasamuhay, Panginoon. Turuan mo ang bawat isa, Panginoon, na ito'y aming magawa, Panginoon, na mas magtiwala sa iyo in terms of kakulangan ng aming buhay, Panginoon. Lord, Ikaw lang ang sagot sa bawat kahilingan, Panginoon. Ikaw lang ang sagot, Panginoon, sa bawat pagkukulang, Panginoon. Kasi Ikaw lamang ang Diyos na hindi nagkukulang, Panginoon. Kaya Lord God, sa mga problema dinadanas sa mga kapatiran, Panginoon. Lord God, Ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang, Panginoon.
At panalangin ko po, Panginoon, ang kasagutan mo nito, Panginoon. Lord God, sa lingkod mong ginamit, Panginoon, patuloy po pagpala po, Panginoon, sa buhay niya, Panginoon, sa kaligtasan, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, sa oras sa buhay niya, Panginoon, maghari ka, Panginoon. Lord God, sa mga ginamit mo, Panginoon, dito sa pulpitong ito, Panginoon, ikaw po ang maghari, Panginoon, ikaw ang manguna, Panginoon. Patuloy niyo pong bigyan ng apoy ang bawat puso ng mga anak niyo, Panginoon, upang malakaran, Panginoon, ang bawat calling niyo, Panginoon, ang bawat sinasabi mo sa bawat isang, Panginoon. Lord God, maging sa mga naglaan ng oras, Panginoon, sa gabi ito, Panginoon, Lord, sa bawat salita mo pinamalas ngayong gabi, Panginoon. Lord, naway ma-apply ito sa aming mga sarili, Panginoon, makita ito, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon. Kaya, Lord God, sa bawat pag-uwi namin sa pansamantalang tahanan, Panginoon, sa gabi ito, Panginoon, patuloy na kalakasan, Panginoon, at pag-iingat, Panginoon, ikaw mag-iuna likod at bawat gilid sa bawat isa, Panginoon. Kaya, Lord God, tinataas namin, Panginoon, ang katagumpay na sa gawa nito sa iyong pangalan, in the name of Jesus. Amen and amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sapagkat ikaw ang naluwalhati, ikaw ang nabigyan ng namin ng karangalan sa gabing ito. At patuloy, Panginoon, na sedyuhan mo ng iyong banal na dugo, ng iyong kapangyarihan, ng iyong presensya, ang bawat salita na aming tinanggap at patuloy na malakaran ng bawat isa. Ikaw ang Diyos na magbibigay sa amin ng kalakasan upang ito'y aming mapagtagumpayan, upang aming magawa sa aming mga buhay ang gabay mo, ang pagkilos mo, Panginoon, ang siyang marinig at makita ng bawat isa. Kaya sa gabing ito, O Diyos, hayaan mo kapangyarihan mo ay manatili sa mga anak mo magmula sa lugar na ito, patungo sa kanilang mga pansamantalang tahanan. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na mag-ministeryo. Huwag mo silang alisan ng tingin, bagus, Panginoon, patuloy mo silang sasamahan at patuloy mo silang pagpapalain. At hayaan mo nga po, Diyos, sa gabing ito, lumabas sa aking labi ang pag-ibig ng Ama na walang kapantay, pagkikipisan ng Santo Espiritu, at ang basbas ng aming Panginoong sa Kristo ay sa mga amin lahat. God bless us.